Praise God, purihin po Panginoon sa araw po ito. Tunay nga na ang Diyos po ang siyang patuloy po na nagbibigay po sa atin ng gabay at pag-iingat. So, tunay nga na isang mapagpalang araw na pinagkaloob po sa atin ng Panginoon. No? Nagbigay na naman po ng panibagong regalo ang Panginoon sa araw po ito. Sabi nga po, every day is a gift of God. So, tandaan po natin na ang bawat araw po ay regalo ng ating pong Diyos na buhay. Every day na siya po ang bibigay po sa atin ng gabay, kalakasan. Kaya kumusta po kayo mga kapatid? Kumusta po ba ang pamilya ng bawat isa? Kumusta po ang ating pong physical na pangangatawan? Patuloy po ba tayong tumataba? Patuloy na nariyan iba't ibang ginagawa sa bahay na tayo po ay sabi nga ay kung yung iba po yung mga walang trabaho, walang pasok, patuloy na nasa bahay lang. Pero ito pong time po na to ay sabi nga ay ito po yung time na minsan tayo po ay iba't ibang naranasan. Pero pagsubok po ito at alam ko po na ang Diyos po ang siya nakakaalam at po matapos din po itong ganitong sitwasyon na meron pong COVID, no? Sabi nga po ay talagang matindi at iba't ibang bansa ang naapektuhan. Pero ang Diyos po ang siyang patuloy na pagtiwalaan po natin, no? Siyang patuloy na nag-iingat po sa bawat sa atin sa bawat araw. Sige po, samahan niyo po ako na mag-aaral ng banal na salita ng Panginoon. Tunay nga na purihin ng Panginoon dahil isang araw na muli tayo po ay mag-aaral ang kanyang salita. Samahan niyo po ako na buksan po natin ang ating pong Biblia sa aklat po ng Isaiah, Kabanata 54, talatang 9 hanggang sa 10. Babasahin ko po sa Tagalog. Ito po ang mga sinasabi. Nang panahon ni Noe, ako ay sumumpang di na mauulit na ang mundong ito'y gunawin sa tubig. Gayun din sa ngayon, iiwasan ko lang sa iyo'y magalit at hindi na kita parurusahan uli. Verse 10, guguho ang mga bundok at ang mga burol, ngunit ang pag-ibig ko'y hindi maglalaho. Mananatili ang kapayapaang aking pangako. Yan ang sinasabi ng Diyos na si Yahweh na nagmamahal sa iyo. Tayo po muna'y manalangin. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa araw po ito. Kami ay mag-aaral, Panginoon, ng iyong salita. Panginoon, aking pong hiling na kayo siya maglinis, Panginoon, aking puso, isip at buhay. Ano man, O Diyos, na aking nagawa, naisip, sabi ay kayo po siyang maglinis, Panginoon, ng aking pagkatao, ng aking gila. At sa lahat, Panginoon, tunay nga, Panginoon, na kayo maitaas, Panginoon, sa aming pag-aaral at kayo siyang dakilang guro na magtuturo sa bawat sa amin. At alam ko po, Panginoon, na kayo siyang patuloy, Panginoon, nagagabay, Panginoon, sa bawat isa. Nawang yung salita ay maging pagpapala, Panginoon, sa bawat sa amin ng mga kapatid na hilig. Na bawat sa amin na patuloy, Panginoon, na yung gagabayan, tuturuan. At kaya, Panginoon, binabalik po ang pinakamataas po na puri
at pasalamat po ang aming samantalangin sa pangalan ni Jesus, aming mananako, tagapagligtas. Amen. Amen. Ngayon po ay mag-aaral ng ating mga salita ng Panginoon at nais ko po bigyan ng pamagat. Ito po ay ang covenant with unconditional love of God. No? Covenant with unconditional love of God. At meron pong dalawang bahagi. Ang una po ay ang covenant with unconditional love of God with evidence. At ang pangalawa po ay ang covenant with unconditional love of God with salvation. So, tunay nga po na napakabuti ng Panginoon. No? Nais niya po na ang bawat isa po sa atin ay pagpalain sa bawat araw. So makita po natin kung paano ang Panginoon ay nagbibigay ng tipan o covenant, no? Sabi nga po sa Tagalog ng covenant is tipan o kasunduan o kontrata. Kita po natin ang Panginoon, gusto niya maging sa kanyang nais na ugnayan sa tao, sa kanyang mga nilikha ay meron pong covenant, meron pong kasunduan. Ang kasunduan po ito ay makita po natin nakakaiba, no? Ang kasunduan ito ay sabi nga na mayroong kalakip na walang pasubaling pagmamahal or unconditional love. No? Pagka sinabi pong unconditional love is talagang it's a perfect love, it is termless love, sabi nga sa English, or undeserved love. Kung magmahal ang Panginoon ay unconditional o sa Tagalog is walang pasubalit. Ganun po magmahal ang Panginoon. Walang pasubalit. Pero makita po natin dito na kung paano magmahal ang Panginoon is talagang kakaiba. Dito po sa ating pong binasa na sa Isaiah chapter 54, no? Siya po ay sumumpa na hindi na muling gugunawin ang mundo sa tubig, sa magitan ng tubig. Kita po natin yung mga sitwasyon na yun kung ating pong nabasa doon sa aklat ng Genesis na 7 tao lang po ang natira. Si Noe at kanyang asawa, kanyang mga anak. Pero makita po natin yung ganitong sitwasyon na tunay na mahal ng Diyos, no? Ang kanyang nilikha. Masakit po yun sa kanya na gumawi ng mundo sa pamamagitan ng tubig. Pero makita po natin ang kanyang pangako ngayon, no? Na hindi na muling gugunawin ng mundo. No? Ayaw niya iiwasan niya ng magalit. Ang nangyari ito. At di na muling parurusahan. Pero ang pangako po ng Panginoon ay tapat. Ano man ang ating naranasan sa buhay ngayon, patuloy po tayo magtiwala sa Panginoon. Sa verse 10, nangako po siya na maguguho ang mga bundok at mga burol, ngunit ang pag-ibig ko'y hindi maglalaho.
No? At manatili ang kapayapaang aking pangako. Iyan ang sinabi ng Diyos na si Yahweh na nagmamahal sa iyo, sa atin. Mahal po tayo ng Panginoon. Tunay nga po na mahal po tayo ng Panginoon. Minsan po, nakatingin po tayo dito, nakatutok po tayo dito sa pagsubok na to na COVID-19. Pero hindi po natin tinitingnan yung covenant niya. Nakatutok po tayo dun sa COVID, pero yung covenant, hindi po natin pinapansin ang kanya pong mga salita. Yung covenant niya ay, sabi nga, unconditional love. Unconditional love. Kumakatok po ang Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Pansinin po natin yung unconditional love ng Panginoon. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Mahal na po tayo. Ang pagmamahal po ng Panginoon ay meron pong assurance. Meron pong assurance na grasya. Ang grasya ng Panginoon ay tunay lawak. Hindi naglalaho ang pag-ibig ng Panginoon. Nakaranas man tayo ng hirap ngayon, nakaranas man tayo ng matinding pagsubok, no? Makakarinig tayo ng mga negative na sitwasyon, no? Yung mga tao na nawala ng trabaho, nagsarado yung kumpanya, matagal na hindi nagbubukas, at yung ibang sitwasyon ay yung iba ay namatayan na, at hindi makasama yung kanilang mga mahal sa buhay. Malayo, at tunay na sa sitwasyon ngayon hindi malaman, pero panghawakan po natin yung pangako niya. Ang COVID-19 po ay meron pong hangganan. Pero yung covenant po ng Panginoon sa atin na unconditional na pagmamahal ay hindi po matatapos. Yun po ang ating bigyan ng pansin. Pangalawa po, ang una po sa ating pinag-aaralan, no, dito sa covenant with unconditional love of God with evidence, no. Ito po yung sa una na ating pong tutunghayan, no. Covenant with unconditional love of God with evidence, no. Meron pong ebidensya. Sabi po rito na dito po sa Genesis chapter 9 verse 16, sabi rito ay tuwing lilitaw ang bahaghari, magugunit ako ang walang hanggang tipan na ginawa ko sa inyo at sa lahat ng may buhay, no? Ulitin ko po. Genesis chapter 9 verse 16, tuwing lilitaw ang bahaghari, magugunita ko ang walang hanggang tipan na ginawa ko sa inyo at sa lahat ng may buhay sa lupa.
So makita po natin yung evident, no, na ang Panginoon sa kanyang tipan ay kakaiba yung kanyang pinakikita o proof, no, evident in reality or actual na yung nagmamanifest. Sabi nga, ito po yung matinding katibayan na nakikita po natin. Ito po yung sa Tagalog na baghari, no, rainbow. So nakita po natin pagkatapos ng ulan, makita po natin yung baghari o rainbow na yun po yung covenant ng Panginoon, tipan po sa bawat po sa atin, na nakikita po natin. It is something different of evidence, no? Makita po natin yung arko na yun na iba't iba ang kulay, no? Meron nga po na makikita po natin yung iba ginagamit na sa produkto, no? Minsan na nakita ko po, natuwa po ako nung ganong umaga, no, naubos na po yung creamer ng coffee, at nung kinuha ko po yung bagong hindi pa nabubuksan, nabasa ko ay rainbow coffee creamer. Pati po yung creamer ay, sabi nga, ginagamitan ng pangalan ng rainbow. So siguro po yung may gawa nito ay manufacturer ay bagay madali pong alalahanin, at naaalala po natin na ito po ang tipan ng Panginoon, yung rainbow. At ang iba pong mga design ng rainbow, iba naman po ay nakalagay doon sa share tails, no. Naalala ko po nung sa Pilipinas na ang rainbow po ay nakadesign doon po sa pambata na plato, dinnerware o baso, na nakalagay po yung rainbow doon sa share tails na design. So yung produkto ay very saleable din talaga. Even talagang maraming bagay na ang Diyos ay bibigay po ng evidence. Pero ang evidence po ng rainbow ay alalahanin po natin na yung bagay na to na naging tipan po ng Panginoon, no, doon sa sangkatauhan. Imagine, makita po natin kung paano talaga even ang lingkod ng Panginoon na si Noah, no, sa kanyang pagtatrabaho, no, sa mga during that time na to na bago gunawin ng mundo, ang Diyos po ay inutusan si Noah na gumawa ng arko at isakay ang kanyang mahal sa buhay, maging bawat paris ng hayop. At napakabigat ng ginawa ni Noah na pagsunod. Siya ay pinagkakamalang siraulo dahil during that time na napakalaki ng ginagawa niya, no? Sabi nga is ang sukat talagang napakalaking daong, no, 450 by 75 feet. Napakalaki nito, at ilang palapag pa para magkasya yung mga bawat pares ng hayop. At nandun na ginunaw ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha, malaking tubig, no? Pero yung mga tao na nagtatawa kay Noah,
hanggang isarado niya na yung daong hanggang sa lumubog. At ang pamilya lang ni Noah ang naligtas, at ang mga bawat pares ng hayop, hanggang sa matapos ng 40 days and 40 nights at nagkaroon ng lumitaw na lupa. At ano yung pangako ng Panginoon, yung covenant niya na hindi nagugunawin. At yun nga po na dito sinabi na tuwing lilitawa ang baghari, magugunita ko ang walang hanggang tipan na ginawa ko sa inyo at sa lahat ng may buhay sa lupa. Makita rin po natin na dito sa Genesis chapter 17 verse 7, sabi rito, tutuparin ko ang aking pangako sa iyo, sa iyong lahi, at ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. Ito po'y pangako kay Abraham. Sa verse 8 ng chapter 17 ng Genesis, sabi po rito, ibibigay ko sa inyo ang lupain ito na inyong matitirhan. Ngayon, magiging inyo ang buong lupain ng Kanaan. Habang panahon, ako'y magiging Diyos ninyo. Kita po natin yung pagmamahal ng Panginoon kay Abraham na tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi, at ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. Ibibigay ko sa iyo ang lupain ito na inyong matitirhan. Hanggang ngayon ay magiging inyo ang buong lupain ng Kanaan habang panahon, at ako'y magiging Diyos ninyo. Dito naman po sa chapter 17 verse 9, kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan, at ikaw at ang iyong lahi, sabi pa ng Diyos kay Abraham. Sa verse 10, ganito ang inyong gagawin, lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin. Sa verse 11 ng chapter 17, at iyan ang magiging palatandaan ng ating tipan. So lahat po ng lalaki ay tutuliin. Ito po ay tipan ng Panginoon kay Abraham. So sa bawat Kristiyano rin po na naniniwala sa Panginoon, meron po tayong tipan. Ito po yung sa English na circumcision, or sa Tagalog na pagtutuli, sa bawat lalaki. Yung pong pangalawa ay ito po yung covenant with God with unconditional love for salvation. Sabi po rito dito sa Matthew chapter 26 verse 28, sapagkat ito ang dugo ng tipan, ang aking dugo na mabubuhos dahil sa marami, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Ang Diyos po ay nakipagtipan. Sabi nga po rito sa chapter 28 ng Matthew, sapagkat ito ang dugo ng tipan na aking dugo
nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Makita po natin na ang dugo po ng Panginoong Hesus nabubu doon sa krus ng Kalbaryo. Siya po ay namatay doon sa krus. At yung pong tipan na to ang naging dahilan tayo po ay maligtas. Sabi po rito sa Hebreo chapter 10 verse 14, sa makatuwid sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog ay kanyang pinaging banal magpakailanman ang mga nilinis niya. No. Tayo po pinaging banal ng Panginoon dahil sa kanyang paghahandog, ang kanyang dugo. Kita po natin dito na dahil sa dugo ng Panginoon, siya po ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo, kabayaran ng ating pong kasalanan. At ating pong tunghayan dito po sa Jeremiah chapter 31 verse 31 hanggang 34. Babasahin ko po. Sinasabi pa ni Yahweh, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Huda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ko sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Verse 34, hindi na nila kailangan turuan ng isa't isa upang makilala si Yahweh. Lahat sila, dakilat, hamak, ay makakakilala sa akin sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko nagugunitain pa ang kanilang kasalanan. Makita po natin ang conditional love ng Panginoon upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Hindi niya na po ginugunita ang ating pong pagkakasala. Dito naman po sa aklat po ng Hebreo chapter 10 verse 16 hanggang 17, ito po ang sinasabi, ito ang aking tipan, ito ang aking magiging tipan sa kanila pagdating ng araw na yon, sabi ng Panginoon, iuukit ko sa kanilang puso ang aking utos at itatanim ko ang mga ito sa kanilang mga isip. Verse 17, at kanya ring sinabi pagkatapos, hindi ko na alalahanin pa ang kanilang kasalanan at mga kasamaan. Kung magpatawad po ang Panginoon is hindi niya na po inaalam. Ang bawat sa po sa atin na tumanggap sa Panginoon, kumilala sa Panginoon, pansinin po natin kung gaano po kabuti ang Panginoon, kung gaano niya tayo kamahal.
Ito pong covenant with unconditional love ng Panginoon. No. With salvation. Tayo po ay merong buhay na walang hanggan. Meron po tayong buhay na walang hanggan. Dito po sa mundo ito ay iba't ibang naranasan po natin pagsubok. Ang hirap, pero pansinin po natin, no, tayong makasalanan ay hindi na inaalala ng Panginoon yung kasalanan po natin. Pero nais po ng Panginoon, tayo po'y lumapit. Huwag po tayong lumayo. Makita po natin ang kabutihan ng Panginoon. Dito po sa ating pong binasa, hindi niya na inaalala ang ating kasalanan. Sin mo. Ayaw niya. Kaya namatay po siya doon sa krus ng Kalbaryo. Dahil ito pong opening nito is talagang pang walang hanggan. Different kind of opening. Opening ng Panginoon. Ang kanyang covenant na pang walang hanggan. Tandaan po natin, ang Diyos po, ang covenant niya po sa atin ay talagang unconditional love. Meron pong evidence. Ang conditional love niyo po ay merong pagliligtas. Wala pong bayad. Libre po ito. Ginawa na po ng Panginoon. Ang nais po ng Panginoon ay tanggapin po natin siya bilang Diyos at ating pong tagapagligtas. Ngayon po, sa sitwasyon po ito na how many thousand people na namamatay, no? Dahil po sa COVID-19, ilan po sa kanila ang nakakilala na sa Panginoon. Nakakaawa, mas nakilala pa ang COVID-19 kaysa sa covenant ng Panginoon na unconditional love. No? Iba po ang pag-ibig ng Panginoon. Pang walang hanggan. Marami pong tao na sa ngayon nakakaawa na minsan ay nakatingin lang dito sa pandemyang ito pero hindi na po tinitingnan yung covenant ng Panginoon. Tingnan po natin ang daming ginagawa ng Panginoon noon pa. No? Yung covenant ito is meron pong evidence, meron salvation. Mahal po tayo ng Panginoon. Tunay nga na napakabuti ng Diyos sa buhay po natin. Nawa, ang bawat sa po sa atin na mga tinawag, we are the conquerors for Christ. Tayo po ay mananagumpay. No? Huwag po natin kakalimutan na ang Panginoon ay meron pong covenant sa atin. Meron po tayong covenant. No? Ito evidence, tayo po yung mga tinuli. No? Nawa, ang ibang tao rin ay magkaroon ng covenant sa Panginoon. At makita po yung mga covenant nito o yung tipan na to ng Panginoon sa bawat subo sa atin. Na truly unconditional na pag-ibig. Truly na unconditional na meron pong ebidensya o evidence. Truly na covenant with unconditional love, with salvation. Meron pong kaligtasan. Ito po'y libre. Po nating ipagdamot sa iba.
naway mas makakita ng bawat isa na tayo po'y naglilingkod sa ating Diyos na buhay. No? Huwag po natin sayangin ang covenant ng Panginoon sa atin. Ang conditional love ng Panginoon sa atin. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Huwag po natin kalilimutan na sa bawat araw na ang Diyos ang nagbibigay po sa atin ng regalo. Patuloy po tayong maging matatag. Patuloy po tayong magtiwala sa Panginoon. Patuloy po tayong magmalasakitan. Abutin po natin ang ating mga kapatid na naapektuhan ng ganitong pandemya. Kumustahin po natin sila at ipanalangin patuloy at kung ano po ang ating kayang maibigay din sa kanila, no, pantawid sa bawat araw na kanilang mga pangailangan. At ang Diyos po siya patuloy na magpapala po sa bawat po sa atin. Tayo po yung manalangin, aming dakilang Diyos, tunay nga na napakabuti niyo, Panginoon. Sa mga oras po ito, Panginoon, kayo aming tinataas. Salamat po, Panginoon, sa inyong covenant with unconditional love, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Tunay nga, Panginoon, na pinagpapasalamat po namin ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang araw po, purihin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Sa ating mga kapatiran na nasa kanilang mga tahanan, mapagpalang Biyernes po ng umaga sa ating lahat. Tayo po ay dadako sa ating panghuling panalangin sa pagtatapos ng araw na ito ng ating panambahan. Ituon po natin ang ating mga presensya sa ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat na ating hindi nakikita. Tayo po ay manalangin. O Diyos ang makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang kinikilala naming nag-iisang Diyos, ang Diyos na lumikha ng sanlibutan, ang Diyos ni Abraham, ni Moises at ni Jacob. Diyos na nagkaloob sa amin ng kanyang nag-iisang anak na aming Panginoong Yesus. Nawa kaming mga mananampalataya ay iyong kalugdan sa pamamagitan ng pakikiisa sa iyong anak na aming Panginoong Yesus. Sa pamamagitan ng pagsunod sa iyong kalooban, pagpapasakop sa banal mong Espiritu. Purihin ka, O Yahweh, aming Diyos. Kami po ay hindi karapat-dapat sa iyong harapan. Ang tulad namin ay isang maruming basahan. Ngunit sa iyong kabutihan at pagmamahal sa amin, ipinagkaloob mo sa amin ang iyong bugtong na anak upang kami maging karapat-dapat ding tawagin na iyong mga anak. Salamat po, O Diyos, sa iyong pag-ibig at pagpapatawad. Salamat po sa hanging inyong ipinagkakaloob upang kami may pagkunan ng aming mga hininga. Salamat sa bawat pagkain na aming tinatanggap sa bawat araw na nagiging kalakasan at kalusugan ng aming pangatawan. Nawa ay turuan mo rin po kami na pakainin ng aming mga kaluluwa sa pamamagitan ng iyong mga salita na aming bubulay-bulayin at pakikinggan sa bawat araw.
Maraming salamat po sa kalusugang aming tinataglay. Panginoon, amin pong sinasamo sa iyo na sa panahong ito na kami dumadanas ng epidemya saan mang sulok ng mundo, nawa po ang dalangin naming lahat na mananampalataya na iyon na pong wakasan ang epidemyang ito or pandemyang ito. Kung ano man po ang galit o puot mo kung bakit nangyayari ito, nawa po ay maglubag na po ang iyong kalooban at kami po ay iyong pakinggan. O Diyos, patuloy po naming idadalangin ito hanggang sa ang pandemyang ito ay tuluyan mo nang alisin. Ipinapanalangin din po namin ang mga kaligtasan ng mga frontliners na isinasakripisyo ang kanilang mga sarili upang makapagligtas lang ng buhay. Ang mga mananampalatayang tinamaan ng COVID po ay iligtas mo rin po sila. Yun pong mga nag-positive sa bawat sulok ng daigdig, Panginoon, sa bawat bansa, ay iyo pong pagalingin at pagkalooban ng kalakasan ng kalooban. Yun naman pong mga naulila at hindi nakasama sa huling sandali ang kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon. Pagpayapain mo po ang kanilang kalooban. Sa pagtatapos ng pandemyang ito ay magdiriwang ang buong mundo at lahat ng mananampalataya at magkakaroon ng kagalakan sa bawat puso ng mga mananampalataya upang magsama-sama uli na magpuri sa iyo. Panginoon, panalangin po namin, dinadalangin po namin ang pangangailangan ng bawat isa sa mga pinansyal na suliranin, sa mga walang trabaho, Panginoon, sa mga may mabibigat na karamdaman, iyo po itong tugunin, Panginoon, nang naaayon sa iyong kalooban ang lahat ng aming pinapanalangin sa iyo. Kami at lahat ng miyembro ng Iglesia ng Panginoong Hesus sa loob ng CFCCQ, 10 ng aming mga pamilya sa Pilipinas ay humihingi at sumasamo sa iyo ng kaligtasan laban sa anumang uri ng karamdaman at sa pandemyang ito. Pinasasalamatan po namin ang teknolohiya na nagagamit namin upang magpatuloy sa mga gawain para sa iyo. Salamat din po sa buhay ng mga taong ginamit mo sa nagsaayos ng mga recorded videos, sa nagpreside at sa umawit ng papuri sa iyo. Sa nagpahayag ng iyong salita, Panginoon, pagpalain mo po ang kanilang mga buhay at lumalim pa at mamunga ang kanilang mga pananampalataya sa iyo. Muli, maraming salamat po. Purihin ka, O Diyos. Itinataas po namin sa iyo ang lahat sa pangalan ng iyong anak si Jesus na aming tagapagligtas. Amen.